Anak ni Jinggoy Estrada na si Julian at pinsan nitong si Jeffrey binugbog umano sa Boracay matapos mapagtripan. Julian sinugod sa ospital. Binugbog umano ng 3 lalaki ang anak ni Senador Jinggoy Estrada at ang kasama nitong pinsan sa Boracay. Ayon sa ulat nangyari, ang insidente sa Station 2 ng isla bandang 2:00 ng madaling araw nitong Linggo, May 25. Kwento pa, naglalakad umano ang anak ni Senator Jinggoy Estrada na si Julian Estrada na dati ring artista kasama ang pinsan nitong lalaki na si Jefferelli Vitog mula sa isang bar papuntang D-Mall nang bigla silang sundan at pinagtulungan ng 3 binata na nasa 18 taong gulang ang mga edad sa tapat ng isang hotel sa Barangay Balabag. Lumapit umano ang isa sa mga suspek kilan Julian at pinsan nitong si Jeffrey. Sabay inakbayan at bigla silang sinuntok. Agad na rumesponde ang mga pulis at naaresto ang 3 suspek. Isinugod naman sa ospital sila Julian Estrada at ang pinsan nito na nagtamo ng pinsala sa mukha at ulo para sa agarang gamutan. Ayun naman, sa ulat ng GMA News, sinabing batay sa inilabas na pahayag ni Jinggoy Estrada. Nagbabakasyon sa Boracay at pauwi na galing sa bar ang anak niyang si Julian Ejercito Estrada at pamangkin na si Jeffrey Vitog nang mangyari ang pag-atake. Isa umano sa mga suspek ang nagsabi sa kaniyang pamangkin na masyado kang maangas. Ayon kay Jinggoy, walang komprontasyon sa mga biktima at suspek na nangyari sa loob ng bar. Kahit bumagsak na si Julian, pinagsisipa pa rin umano ng suspek. Nagtungo si Jinggoy Estrada sa Boracay nitong Sabado rin at nagsampa ng kaso laban sa 3 suspek. Bilang ama at tiyuhin, hindi maiiwasan na labis akong mag-alala nang makarating sa akin ang masamang balita. Kaya't dali-dali akong pumunta para alamin ang nangyari at kalagayan nila, ayon sa senador. No parent or relative ever wants to hear that their loved ones have been victims of such a senseless act in a place that should be a friendly community and a source of relaxation, dagdag niya. While charges have already been filed against the suspects, I trust that the proper authorities will investigate this case thoroughly and ensure that justice is served, sabi pa ni Estrada. My family and I are grateful that our loved ones are safe now. But we hope incidents like this serve as a reminder of the need to create a safer environment for everyone. Pahayag pa ng senador. Samantala sa latest post ni Julian sa kanyang Instagram account, nilinaw niyang hindi sila ang pinagmulan ng gulo. Bigla na lamang daw silang pinagsusuntok ng mga suspek na wala naman silang ginagawa. Nalulungkot naman si Julian sa mga lumalabas na fake news na sila ang pinagmulan ng gulo at deserve nilang ang nangyari. Makikita rin ang mga sugat sa ibabang bahagi ng mata ng binata. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nagpapakita ng suporta at naniniwala sa kanila. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pinsan ni Julian na si Jeffrey Vitug sa lahat ng nag-alala at nagpaabot ng suporta sa sinapit nilang pambubugog sa Boracay. Aniya kasalukuyan pa rin silang nagpapagaling sa tinamong pinsala. Sinigundahan din niya ang pahayag ng kanyang pinsan na bigla na lamang di umani silang binugbog ng mga suspect na walang kadahilanan. Based on the investigation conducted by this office, we based po sa mga CCTV footages na nag-gather natin during the investigation, and there were statements coming from the victims and the suspects nga po in which conflicting po both sides. Kaya based po yung resulta doon po sa mga CCTV footages. Upon viewing po, nakita po doon na itong group po ng suspects and group po ng victim, they're in a certain bar here po sa Boracay. And wala po talagang heated arguments or any kind of altercation. The only point of contact was yung nagkasalubong po sila. Yun lang po ang nakita. Then after which nga po, lumabas po ng bar yung victims, yung dalawa. Then sinundan po ng mga suspects. Then napunta sila sa medyo madilim na lugar going towards po sa D-Mall. Doon na po inabutan ng suspects at inakbayan. Then the mauling incident transpired po. And fortunately, meron po tayong mga witnesses, concerned citizen na sumigaw ng pulis. And meron po kasi tayong 24 hours duty po sa beachfront.
and doon narinig po nila ng ating mga kapulisan na may humingi ng tulong, they immediately responded thereat. And upon responding nga po doon sa insidente, na nahinto po or natigil po yung nangyaring mauling incident, tumakbo po yung ating mga suspects. Yung isang pulis po, tinulungan yung victims, yung isa naman po, hinabol po ang ating mga suspects. Then upon hot person po, na identify po nila ang ating mga suspects, and napuntahan po natin nila ng ating po mga investigator, ating mga officer po, yung mga kanya-kanyang bahay, mga local po kasi ang ating mga suspects. Then sinurrender rin naman po ng kanilang mga parents. And how about yung mga suspects po, sir, no? I mean, of course, nasabi nyo, walang initial altercation. So, it's also safe to say that they didn't knew that that the victims were the son and the nephew of Senator Jinggoy po, no? Yes po, based din po sa investigation, wala po silang any idea or knowledge na yun nga po ang ating mga personality, yun po ang ating mga victims. Well, how about nung siyempre nasa station na po sila, nung nasa station na po sila and they learned that he was actually the son and the nephew of Senator Jinggoy. Was there any remorse? Was there any sign na nagsisisi po yung mga suspect po? Yes po, and according to them, nagsisisi po sila, humingi sila ng tawad, but the victims, they're really want to pursue the complaint against the suspects nga po. And sir, in your initial investigation, syempre binackground nyo na rin po yung mga suspect, no? So, is this the first time na nagawa nila ito? Kasi kung kaya nilang magawa ito ngayon, there's a possibility na nagawa na po nila ito dati. Hindi ho ba, sir? Bali sir, we already checked the records. Wala po silang records. Pero may kita lang po no na they're just 18, 19, yan po. Mga lawful age naman po ang ating mga suspects. And nakainom nga po sila. So, yun po ang isa sa mga nirarason nila in which they admitted nga po na nakainom sila. Yes, sir. And lastly, sir, Colonel Ravelo, sir, any message po sa mga kababayan po natin sa Malay, sir, and of course, sa mga turista na rin po na pumunta po sa Boracay, any message po natin, sir? Yes po, sir. Bali, sabi ko nga po sa aking mga previous interviews na more than a year na po akong happy dito. Hindi naman po ito usual na nangyayari, lalo sa beachfront, considering na 24 hours nandiyan po ang ating mga kapulisan. Adding up pa po ang ating patrollers, every hour po yan. So, nangyayari lang po talaga to pa sa kalasingan or pag nakainom. So, I'm appealing po sa ating mga guests as well as lalo na sa ating mga locals. Of course, let us entertain our visitors. Dapat inalagaan po natin and maging responsible drinker po.